Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Muli ay nagbabalik na naman ng Makapobre Vlog. Eto, mag-umpisa na tayo. Ito, nakapokus tayo sa 2-seater. Ayan, nilaban yan. Gawa ng ang paglalagyan nito ay kukunin na this week. Eto. Ito nga pala si Kuya Adel. Ngayon lang uli ako nakapagsalita. Ang nagsasalita lagi ay si Kim kasi busy ako. Tumututok nga pala ako sa mga finishing. Gawa ng kulang tayo ng mekaniko. Bali ako ang nagpa-final. Para hindi paulit-ulit. Yan, kahit perfect yung mga trabaho, pag itinakbo, meron pa rin lumalabas na pa isa-isang sira. Ganun talaga sa sasakyan. Kaya, ang pinakamaganda, pagkagawa mo, i-road test mo na i-road test. Yan. Ito kamukha nito, yan o. Yan. I-convert natin yan, pang FPJ. Yan ang pinatawag ng mga classic, mga style ng araw. Itong signal light na to ay uwi pa ng ating customer, galing ito ng Amerika, siya ang nag-uwi niyan. Kumbaga nilagyan lang natin ng tubo na kinakapitan niyan, tapos yung pinakaibabaw niya tapered, maliit dito, papalaki sa taas. Yan, classic type ang gusto nitong may-ari to, kasi ito APG to eh. Okay. Ito naman ay halos tapos na to, hinihintay na lang natin ang mga dokumento nito. Kasi halos lahat ito, puro transfer ang rehistro nito sa may-ari. Kaya medyo nagtatagal tayo sa paghihintay ng papel. Sa sasakyan, walang problema eh. Ito, nilalagyan na lang natin ang door seal. Ayan, pabibili ko lang yan kay Aquila. Ayan. Kami na naglalagay ng door seal para sa... Dito, Brian. Ayan. Right, ito pa. Dito ka mag-umpisa. Ayan. Ayan, para sigurado hindi masayang ang lamig ng aircon. Saka para hindi na rin pumasok yung tubig. Ayan. Ito door seal, oh, brand new. Okay, kasi ang aircon to malakas. Kaya pagka medyo may singaw, mababawasan ng lamig niya. Okay. Sa ngayon, kuha muna tayo. Papakita natin isa-isa. Sa mga susunod na araw, doon tayo magpo-focus, mag-tutorial tayo sa susunod na araw. Bibigyan natin ng time yan. Ayan o. Pati ito sa motor, binapping na. Taga-bapping natin, lahat na makita, gusto bappingin eh. Ayan o. Sipag na taga-bapping natin eh. Ultimo gulong eh, gusto bappingin eh, kaya lang di po pwede eh. Ayan. Tingnan nyo. Binabapping muna yung mga panlabas na yan bago isalpak yung makina. Kasi pagka naikwa na yung makina niyan, naisalpak, hindi na madudukot. Bali, ikwan sa atin to. Ipinaparestore lang ng tagig. Ang makina niyan, kinuha at in-overhaul. Makina nito ay ikwan nga pala, 3K. Medyo luma na. Pero ayos daw ang performance. Kaya ang nangyari, 10 years na yan, nakwan to eh, na-stock. Kaya pinaparestore ng may-ari sa atin. Ayan, nabapping na kahan yan. Tapos ang chassis niyan ay, ayan, simula unahan hanggang likuran. Pinakinis natin ng flat disc. Ayan, tinanggal natin ng mga lumang pintura. Para pagka nag-undercoat tayo, ayan, kapit na kapit. Ayan. Ito yung ating, ayan, yung kulay itim na Wrangler na yan. Dalawa nagpa-prospect dyan na kumuhan. Hinihintay na lang natin ng kanilang reaksyon. O kung ano response nila. Dalawa nagpapa-reserve. Okay, hintayin na lang natin kung ano magiging resulta. Ito namang itong Wrangler na ito, ito ang mga maliliit na Wrangler eh. Kumbaga itong mga CJ5 maliliit. Ayan. Kasi nireki naman to eh. Tinanggal natin ng pintura to, pinalabas ng aero. Kaya piniturahan agad ng anteras para hindi kalabangin siya. Yan. Tinanggal lahat ng masilya niyan. Yan, parang ganito. Yan. Yan o. Yan. In-script. Buong kaha, script to. Ito naman, ayan. Yung bulok na yan, tatanggalin lahat yan. Papalitan ng bago yan. Ayan.
Okay. Isa-isa natin ipakita itong mga project natin yan. Ito naman ay ito ang medyo malaki makina na automatic transmission. Ang magmimiyari nito ay from America pa. Ayan. Sasalpak na lang natin differential yan. Tapos radiator hinihintay natin. Saka yung EPS natin hinihintay. Electronic power steering. Kasi ang Ayan, EPS ay ilalagay natin dyan. Ayan. Ito, hinipo ko na kanina to. Tuloy-tuloy na magiging ko nito. Tuloy-tuloy na magiging gawa ng flaring nito. Ang flaring nito ay, ayan, medyo may pagka oblong ang butas niyan. Ang butas natin yan, ayan, papakita natin. Bilog. Bilog yan, bilog. Ngayon, ginawa natin ganito. Kasi ito ang latest model ng Rubicon eh. Ayan. Ginawa natin yan. Kukupihin natin ng ipinadalang picture sa atin. Kukupihin natin ng bumper. Saka flaring ng Rubicon. Ayan. Kaya itong flaring sa likod, ipinatanggal ko. Kasi hindi magmamatch sa flaring na ipinakita sa atin sa picture. Susundin natin yon, yung picture na ipinadala sa atin. Kaya binago ko yung design nitong butas ng gulong sa likod. Yan. Ginawa natin parang oblong siya. Ayan. Bukas, gagawa natin ng pattern yan. Ayan. Yan ang kagandahan. Pagka ang customer merong i-request na design, papadala lang sila ng picture. Saka natin gagawin ng actual. Yan. Igagawa bukas natin ng pattern yan. Yan ang mga request na nasusunod nila. Kumaga, yung gusto ng customer na ibibigay natin. Tsaga-tsaga lang. Ayan. Kay Sir Joey Badar from USA. Ayan. Ito naman ang ating 4-door. January pa to. Kaya medyo hindi ganun katutok ang trabaho natin dito. Kasi pag tinutukan natin yan, may isang buwan lang tapos yan eh. Itong kay Sir Marlon from New Zealand. Nagpalit tayo ng dito, ng tornilyo ng hub. Kasi nagpadala siya ng bagong gulong nito saka mags. Pinulta natin itong tornilyo ng hub. Yan, ng mas mahaba. Kasi makapal yung mags niya. 31 ang gulong nito, nagpalit tayo ng 33. Tapos yung mags niya, makapal. Kaya hindi magpapalit nito. Gawa ng tatalsik ang gulong niya kasi ilang thread lang ang pumapasok eh. Ayan. Pati nut nito, bibili tayo ng bago. Ang ikakabit nating nut ay 17. Hindi po pwede ang 21. Gawa ng maliit ang butas ng magis. Ayan, okay. Ito, pinahirapan tayo nito sa likod, oh. Pakahirap bunutin itong ano to? Itong ehe na to. Undang hirap bunutin kasi matagal lang hindi nabubuksan. Ginawa natin ang paraan para may kabit natin itong mga bagong bolt na to. Pero mga wheel cylinder niya, napalitan na ng may-ari yan. Kaya yan, puro bago lahat ang wheel cylinder niya. Ayan. Ito, nagawa natin paraan, naikabit na natin to. Kaya okay na to bukas. May kakabit na yung panito, itong gulong, bagong gulong. Ako, barakong-barako to. Bali, ang gulong nga pala nito to, pag sinilip nyo sa side view, nag-o-offset siya, palabas ng, pag sinukat mo sa inches, ay mga 2 and 1/2 inches ang lalabas din mo. Simula dito sa fender, simula dito, lalabas siya ng mga 2 and 1/2 inches. Ayan, kasi offset na pinadala ni Sir yung bagong gulong niya. Kumbaga, pinalaki natin ang gulong niyan. Ayan. Ito yung mga ilaw niya. Ayan. Puro bago ilaw niyan. Busina, tail light, headlight. Ayan. Signal light. Ayan, puro bago to. Malamang bukas na may kabit ito kasi inuuna natin under chassis. Ayan. Ayan, tapos na. Okay. Okay. Lipat muna tayo rito sa Tamiya. Ito, speaking Tamiya. Yan. Malapit-lapit na. Ayan, bride pala.
Hindi natin naalala. Bride ang ginamit na bangko dito. Yan. Itong bangko na to, brand new. Napa-stock lang, hindi ginagamit. Pinalitan ng ordinary. Yung pinagalingan nito, pinalitan ng ordinaryong upuan. Itinanggal yung bride. Ayan, oh. Ganda niya, no? Ayan. Okay, sa mga gustong mag-inquire, sa mga gustong magtanong, kung kayo mahihiya, ready tayo sa sagutan. At mga ilang buwan din ako hindi nakasagot. Gawa ng busy ako. Sabay-sabay kasi itong ginagawa ko na tayo ang nagpa-final ng under chassis. Ako mismo gumagawa. Kaya sa mga gustong magtanong, tanong lang kayo. Sasagutin ko yan. Ito pala, ikuha natin to. Ang pang-ilalim nito ay 4M40, pati makina. Makina ng Mitsubishi, pati pang-ilalim. Gagawin natin dito kasi hindi na kayang ikwento. Hindi na kayang ilip ng sa pang-ilalim siya sa under chassis, hindi na kaya. Kasi ang chassis niya, iniipit ng suspension. Kaya ang gagawin natin dito, sa halip na doon tayo mag-lip sa under chassis, body-lip ang gagawin natin dito. Yan. O-order muna tayo ng hard plastic. Panlip ng mga kaha. Kailangan kasi hard plastic. Ayan. Bali, ililip natin to mga 2 inches. Malamang mas malaki ililip natin sa taas kasi medyo sub-sub to eh. Saka medyo malaki ang clearance ng gulong sa differential. Pag tinignan mo sa body saka sa gulong, medyo malaki siya kaysa sa harap. Hindi ito fender niyan. Ayan, ito pinaka-fender niyan, itong pinaka-hood niya. Ayan. Order muna tayo. Totally ilang goma lang naman ng pinaka humahawak sa pang-ilalim niyan. Dito lang tayo magkakaroon ng konting pagbabago. Sa bisaga rin itong kasi ang hammer yan pabaliktad ang bukas niyan eh. May kung sa harapan niyan, may pinaka hinges. Diyan tayo magtataas. Kung ano itataas ng kahan natin, yun din ay itataas ng hinges niyan. Magkakaroon ng conversion. Hindi na natin gagalaw yung bumper niyan. Okay. Yan. Tuloy-tuloy na. Medyo marami lang makina. Meron tayong bumili dyan na meron tayong binili na panghugas ng makina. Degreaser. Ayan. Hindi kasi tayo pwede maglinis ng makina hanggat meron pa tayong mga weldingin. Magpapaulit-ulit ang trabaho. Kaya ang degreaser natin, huli natin i-applyan. Pinauna ko lang yung mga pinipinturahan. Ayan. Ang kanya, wala na yung tama dito. May tama dito kanina yan eh. Pinatira ko sa pintor. Kasi ang hood niya tapos na. At ibubong niya tapos ng pinturahan niya yan. Ang gawa nito, medyo may bali sa dugtungan sa likod. Kaya ang ginawa natin ay pinabarahan natin yan. Pina-level natin mabuting bubong yan. Diretso na siya ngayon. Okay. Konting kembot na lang. Matatapos na itong ating hammer. Okay, silipin natin ang loob. Nakikabit na natin ang mga bagong 2-seater. Puro pure leather ang kanyan. 2-seater. Ayan, quality ang nabili natin. Nakachempo tayo ng makinis na 2-seater. Maalikabok lang siya. Pero walang sira ang leather niyan. Dahil kami mismo namili niyan. Ang dashboard natin, ayan, nakakabit na lahat. Pati itong ating console box na stainless. Ang console box natin ay tatakpan natin. Palilitin natin ang cover ng cambio. At gawa ng ito palang ayan. Pagka may mga daga na gustong makatran, diyan pala dumadaan yung mga ganyan, no? Mga daga. Ayan. Mabutit na sabi sa akin ni Sir na diyan dumadaan. Ayan, gagawa natin ng parang habang na dito sa talyer. Medyo lilitan natin ang butas niyan. Tsaka lalagyan natin ng ship boot para hindi pumasok ang daga dyan. Okay. Hanggang dito lang muna at aking nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga taga-subaybay ng Cromax at ang mga pobre. Tanong-tanong lang kayo, willing na tayo sumagot ngayon. Okay, bibigyan natin ng time yan.
Okay, magandang hapon po sa inyo lahat at sa susunod po ay abangan ko yung mga tanong. Kung may mga gustong matutunan. Okay, salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon.